Sinubukan ni Captain Genio na bugbugin si Krillin gamit ang katawan ni Bulma pero walang epekto, kaya ginamit na lang niya ang kanyang teknik na palit katawan kay Piccolo. Kaso tulad ng ginawa ni Goku ay hinagis din ni Gohan si Bulma sa daraanan ng teknik kaya bumalik lang si Genio sa pagiging palakang na Namekian. Nagdiriwang si Bulma sa pagbabalik ng kanyang katawan, nang biglang maramdaman nila ang mas tumitindi pang lakas ni Frieza at ang walang awang pambubugbog nito kay Goku. Nagawang makalayo ni Goku kay Frieza at tumayo sa isang malaking bundok ng bato. Gumamit si Frieza ng isang malakas na laser at hinati ang buong planeta mula sa kinatatayuan ni Goku bilang pagpapakita ng lakas. Pagkatapos ay mayabang na sinabi ni Frieza kay Goku na kaya niyang wasakin ang buong planeta anumang oras. Hindi makapaniwala sina Gohan sa ginawa ni Frieza at nagsimula ng mawalan ng pag-asa. Naramdaman rin ni Kaiosama mula sa kanyang planeta ang napakalaking agwat ng lakas ni Frieza kay Goku, at umiiyak na lang na tinanggap ang kanilang mapait na kapalaran. Ganun pa man sa kabila nito, sinabi ni Goku na kahit pa 100 beses na mas malakas sa kanya si Frieza ay hindi pa rin siya susuko. Tinawanan lang ni Frieza si Goku at muling binugbog. Bumagsak sa lupa si Goku at nahirapan ng makatayo. Nagdesisyon si Frieza na lalo pang pahirapan si Goku at itinapon sa ilalim ng tubig. Sa tuwing umaahon si Goku para huminga ay pinapatamaan ito ni Frieza ng Energy Blast. Nauubusan na ng hininga si Goku kaya pinilit na nitong lumabas sa tubig. Kaso tinapakan ito ni Frieza sa ulo at lalong inilubog para malunod. Hindi nagtagal ay tuluyan ng naubusan ng hangin si Goku at nawalan ng malay. Habang walang malay ay nagkaroon si Goku ng isang nakapangingilabot na pangitain. Nakita niya na pinatay ni Frieza ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay at sinira nito ang Earth. Nagising si Goku sa sobrang galit at pinilit na makalabas sa ilalim ng tubig. Sinabi ni Goku na hindi niya papayagan si Frieza na manalo at pinalakas ang sarili gamit ang Kaioken times 20. Pagkatapos ay agresibong inatake ni Goku si Frieza. Sa kasamaang palad, bagamat direktang tinamaan ay nagawang makaligtas ni Frieza sa Kamehameha Wave ni Goku na pinalakas ng Kaioken at nasunog na palad lamang ang natamo nito. Sobrang ikinagulat ni Goku ang nangyari, habang si Krillin naman ay hindi maintindihan kung bakit wala pa ring naging epekto kay Frieza ang ginawa ni Goku. Napangiti na lang si Piccolo at sinabi na tama pala ang babala ni Kaiosama tungkol sa lakas ni Frieza. Ganun pa man hindi nila alam na sa mga sandaling ito ay nakakaramdam na ng matinding panganib si Frieza sa lakas ni Goku. Nagpa siya si Frieza na tapusin na si Goku bago pa mahuli ang lahat at agresibong sumugod. Naubos ang lakas ni Goku sa kanyang huling atake kaya hindi na nito naipagtanggol ang sarili laban kay Frieza. Nagsisimula ng tanggapin ni Goku na hindi niya matatalo si Frieza. Nang bigla itong magkaroon muli ng pangitain, sa pagkakataong ito ay mula kay Vegeta na pinapaalala sa kanya na talunin si Frieza at ipaghiganti ang buong lahi ng mga Saiyan. Lumitaw din sa pangitain sina Haring Vegeta at Bardock at sinamahan nito si Vegeta na magmakaawa kay Goku na gawin ang lahat para matalo si Frieza. Ikinainis ni Frieza ang pananahimik ni Goku kaya inatake niya ito para magising. Ganun pa man, pinakinggan ni Goku ang hiling ni Vegeta at muling hinarap sa laban si Frieza. Sa kasamaang palad ay hindi pa rin kinaya ni Goku dahil wala na itong sapat na lakas para lumaban. Pinatamaan ni Frieza ng Death Beam si Goku hanggang sa mahulog ito sa pagitan ng nahating lupa. Tumawa si Frieza habang pinapanood si Goku na nahihirapang umakyat. Sa planeta ni Kaiosama, narinig ni Kaiosama sina Bubbles at Gregory na nag-iingay at nang makita nila itong lumabas sa bahay ay puno na ito ng pinsala. Nang tanungin ni Tien ang pagkakakilanlan ng mga salarin ay agad itong lumabas ng bahay at nagpakilala. Ipinakilala ng mga ito ang kanilang mga sarili bilang mga miyembro ng Ginyu Force ng paulit-ulit. Balik sa Namek, akala ni Frieza ay sumusuko na si Goku dahil bigla nitong itinaas ang kanyang mga braso. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Krillin na gumagawa si Goku ng Spirit Bomb at ipinaliwanag niya ito kay Piccolo. Maya-maya pa ay nagsimula ng dumaloy ang enerhiya ng planetang Namek at ng mga bituin sa paligid nito papunta kay Goku. Wala pa ring ideya si Frieza sa ginagawa ni Goku kaya natatawa lang ito. Ganun pa man ang grupo ni Gohan na nasa di kalayuan ay sobrang nagulat, dahil nakita nito sa kalangitan ang lumalaking bola ng enerhiya na ginagawa ni Goku.
Ipinagpatuloy ni Goku ang pag-iipon ng enerhiya para sa Spirit Bomb, habang ang kupal na si Frieza naman ay nanunood lang at nagtataka. Sa di kalayuan, kinausap ni Bulma si Jinyu na bumalik sa katawan ng palakang Namekian. Kinuwento ni Bulma dito ang naging pagsasanay ni Goku noong bata pa ito sa ilalim ni Master Buten. Sinabi rin ni Bulma kay Jinyu na natalo ni Goku ang lahat ng nakalaban nito. Nang mapagtanto ni Bulma na kakampi ni Jinyu si Frieza, inutusan niya ito na sabihin kay Frieza na sumuko na bago pa magseryoso sa laban si Goku. Samantala, nagsimula ng tanungin ni Frieza si Goku kung ano ang kanyang ginagawa pero hindi ito sumasagot. Sa planeta ni Kaiosama, natapos na ng Ginyu Force ang kanilang baduy na pagpapakilala at sobra nila itong ipinagmamalaki. Nagandahan sa planeta ni Kaiosama ang Ginyu Force at napagdesisyonan na sakupin ito. Nagalit si Yamcha at inutusan nito ang Ginyu Force na umalis. Kaso imbes na umalis ay nagkasundo pa ang mga kupal na subukan ang kanilang mga kapangyarihan sa planeta at sinimulang sirain ang paligid. Maya-maya pa ay lumabas si Kaiosama at sinabihan ang Ginyu Force na umalis. Hindi sumunod ang Ginyu Force at hinamon ni Rikom si Kaiosama sa isang laban. Tumawa si Kaiosama at sinabi na hindi magiging patas ang laban dahil mas mahina sa kanya si Rikom. Balik sa Namek, tuluyan nang naubusan ng pasensya si Frieza at inatake na nito si Goku. Sa tuwing napapabagsak si Goku ay muli lang itong bumabangon at muling nagtataas ng kanyang kamay kaya mas lalo pa itong binubugbog ni Frieza. Sa kagustuhang matulungan si Goku, hiningi ni Piccolo ang natitirang mga enerhiya ni Gohan at Krillin para magkaroon siya ng lakas para pigilan si Frieza. Nagsisimula ng gumamit ng malalakas na atake si Frieza laban kay Goku kaya nagmadali na sina Piccolo. Tumilapon si Goku sa tubig at hindi na nakaalis. Sinundan ni Frieza si Goku para patayin pero napahinto ito nang mapansin ang refleksyon ng Spirit Bomb sa tubig. Tumingin si Frieza sa itaas at sobrang nagulat nang makita ang malaking bola ng enerhiya sa langit. Dito na napagtanto ni Frieza ang binabalak na gawin ni Goku at sobrang nagalit. Inatake ni Goku si Frieza pero hindi ito nagtagumpay. Papatayin na ni Frieza si Goku nang dumating si Piccolo at sinipa si Frieza sa muka. Galit na bumangon si Frieza at itinoon ang kanyang atensyon kay Piccolo. Habang naghahanda si Piccolo na pigilan si Frieza, ang mga Z-Fighters naman sa planeta ni Kaiosama ay inutusan ni Kaiosama na kalabanin ang Ginyu Force. Ipinagpatuloy ni Goku ang pag-iipon ng enerhiya para sa kanyang Spirit Bomb, habang si Piccolo naman ay matapang na susubukan na pigilan si Frieza. Gustong tulungan ni Gohan si Piccolo pero pinigilan ito ni Krillin. Maya-maya pa ay inatake na ni Piccolo si Frieza gamit ang Ki Blast. Sa kasamaang palad ay walang naging epekto kay Frieza ang atake at marahas nitong binanatan si Piccolo. Samantala, habang pinapakiramdaman ni Kaiosama ang laban sa Namek, ang grupo ni Yamcha ay nagsimula ng kalabanin ang Ginyu Force. Sa una ay parang nakalalamang sa Dragon Team ang Ginyu Force. Pero kalaunan ay unti-unting napagtanto ng Dragon Team na mas malakas na sila dahil sa kanilang pagsasanay at binaligtad ang takbo ng laban. Sa Namek, binugbog ni Frieza si Piccolo hanggang sa hindi na ito makabangon. Nang papatayin na ni Frieza si Piccolo, pinatamaan ni Gohan at Krillin si Frieza ng malakas na energy blast. Napahanga si Piccolo sa ginawa ng dalawa dahil kahit wala na itong sapat na lakas ay nagawa pa rin itong umatake. Kaso dahil sa ginawa ni Gohan at Krillin ay tuluyan ng nabaliw si Frieza sa galit. Nagpa siya si Frieza na sirain na ang planetang Namek at ang lahat ng nasa loob nito gamit ang napakalakas na Death Ball. Biglang may dumating na napakalaking kumpol ng enerhiya mula sa labas ng kalawakan at kinumpleto nito ang Spirit Bomb ni Goku. Sa mga sandaling ito ay lumilipad pa rin paitaas si Frieza para magpakawala ng Death Ball. Ginamit itong pagkakataon ni Goku para direktang patamain kay Frieza ang Spirit Bomb. Agad na sumalampak sa lupa ang grupo ni Goku para paghandaan ang malaking pagsabog, habang si Frieza naman ay desperado na pinigilan ang Spirit Bomb. Nilamon ng Spirit Bomb si Frieza at ang grupo naman ni Goku ay tumilapon sa sobrang lakas ng pagsabog. Tumilapon din si Bulma at nadurog ng puwet nito ang kawawang si Jinyu. Naramdaman ni Kaiosama ang nangyari mula sa kanyang planeta at masaya itong ibinalita sa lahat ng naroon. Samantala, ang pagsabog ng Spirit Bomb ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kalupaan ng Namek, at ang tanging mga lumitaw lamang ay sina Gohan at Krillin. Nagtataka ang dalawa kung ano ang nangyari kina Goku, Piccolo, at Frieza.
Natatakot si Gohan na baka napatay sina Goku at Piccolo sa pagsabog ng Spirit Bomb, nang biglang lumitaw si Piccolo mula sa tubig at umakyat sa isang kalapit na isla kasama si Goku. Lumipad sina Gohan at Krillin patungo kina Goku at masayang ipinagdiwang ang kanilang pagkapanalo. Sa planeta ni Kaio-sama, ibinalita ni Kaio-sama sa Dragon Team na natalo na ni Goku si Frieza at hindi ito magawang paniwalaan ng Ginyu Force. Dahil sa mabuting balita ay mas lumakas ang loob ng Dragon Team na matatalo rin nila ang Ginyu Force at muli itong nilabanan. Mag-isang nilabanan ni Tien Shinhan sina Berter at Jace. Ginamit ni Berter at Jace ang kanilang espesyal na teknik pero hindi ito umubra kay Tien. Gamit lang ang kanyang purong lakas ay itinulak ni Tien sina Berter at Jace palabas ng planeta ni Kaio-sama. Dahil sa nangyari ay nahulog ang dalawa sa impyerno. Ipinadala din doon ni Yamcha si Rikom sa pamamagitan naman ng malakas na suntok, habang si Goldo naman ay pinasabugan ni Chaozu. Hindi matanggap ng Ginyu Force ang ginawa sa kanila ng Dragon Team kaya sinubukan itong bumalik, kaso nabangga lang ito sa hindi nakikitang pader sa itaas ng mga ulap at nahulog pabalik. Samantala, sa sobrang tuwa ni Kaio-sama ay aksidente nitong nasabi na inimbitahan niya ang Ginyu Force sa kanyang planeta para bigyan ang Dragon Team ng isang pagsubok. Balik sa Namek, naghahanda na ang grupo ni Goku sa pagbalik sa Earth, nang biglang mapasigaw si Krillin dahil napagtanto nito na nakalimutan nila si Bulma. Inamin ni Goku na kinabahan siya sa pagsigaw ni Krillin dahil akala niya ay nakita nito si Frieza. Sa kasamaang palad, nang palis na sana sila para hanapin si Bulma ay totoong nakita nga nila si Frieza sa ibabaw ng bato at galit na nakatingin sa kanila. Pinatamaan ni Frieza ng Death Beam si Goku pero itinulak ito ni Piccolo kaya si Piccolo ang tinamaan. Sa pagkilos na ito nabunyag ang tunay na katapatan ni Piccolo. Ang pagbubuwis nito ng sariling buhay para mailigtas si Goku ay patunay na hindi na nito itinuturing pangkaaway si Goku. Samantala, nalaman na ni Kaio-sama ang pagkakaligtas ni Frieza at halos hindi nito masabi sa Dragon Team ang masamang balita sa sobrang pagkabigla. Balik sa Namek, sarkastikong pinuri ni Frieza ang Spirit Bomb ni Goku para mas lalo itong magalit. Nanginginig sa galit na inutusan ni Goku sina Gohan at Krillin na tumakas kasama sina Piccolo at Bulma gamit ang kanyang spaceship. Kaso hindi ito hinayaan ni Frieza na makatakas at bigla nitong pinalutang si Krillin. Marahas na pinasabog ni Frieza si Krillin gamit ang sarili nitong enerhiya. Tumawa pa si Frieza matapos patayin si Krillin kaya hindi na napigilan ni Goku ang kanyang galit. Nagbago ang anyo ni Goku at nabalot ng gintong aura. Agad na inutusan ni Goku si Gohan na tumakas dahil hindi niya pa kontrolado ang kanyang bagong lakas. Samantala, bumalik na si Jinyu sa lokasyon ni Bulma at sinubukan na sabihin dito kung ano ang nangyayari.